Ano po ba sa batas, Kuya Mark, ang promotion and human trafficking? At meron po bang ganito? May tinatawag na human trafficking. May iba naman tinatawag na promotion of human trafficking. Ibang kaso din yan. Ibang kaso yung promotion, nag-promote ka lang for human trafficking. Ano yung mga promotion of human trafficking? Number one, parang pinaupahan mo yung bahay mo. Pero yung bahay na yan, alam mo na ginawang prostitution din. Yan. Pasok ka dyan. Pasok dyan. Or pinaupahan mo yung clinic mo. Pero ang purpose dyan, nagwentahan pala kayo dyan ng internal organ para ilipat from one person to another yung atay, yung kidney, for example. Ganun. That is promotion. Promotion of human trafficking. Wala kang ginagawa. Pumayag ka lang na gagamitin yung bahay mo, gagamitin yung clinic mo, yung opisina mo para sa human trafficking. Number two, yung mga, alam mo yung mga falsified documents, uso to sa mga OFW. Yung mga falsified documents, yung tao na nag-print, nag-falsified na mga document as a requirement for pre-departure ng mga traffic person. Like for example, ang isang Pilipina, OFW, ang ginawa niya is, ang age niya is actually 16 years old. Ginawang 25 years old para maka-abroad sa ibang bansa. That is already parang promotion of human trafficking. Ang ginagawa mo is just to fake the documents, yung mga requirement ng dokumento para as a pre-departure ng mga traffic person. Number two, yung nag-advertise ka, nagay mo sa Facebook, nagay mo sa mga malaking mga tarpaulin sa likod, sa bahay mo na may mga free, punta ka dito, tulungan kita mag-work sa ibang bansa. Kahit na minor ka pa, ganun. Parang nag-advertise ka. Or you facilitate, tinulungan mo yung isang Pilipina na ihatid from sa isang airport, papasok sa isang airport kahit illegal yon kasi minor pala yan, tapos hinayaan mo makalabas sa ibang bansa para mag-domestic helper o mag-prostitute doon. That is already promotion of human trafficking. Or ang ginawa mo, yung passport ng isang Pilipina na housemaid mo, tinago mo or sinira mo yung passport niya para hindi siya makalipad sa ibang bansa, that is already promotion of human trafficking. Naku po. Kung 20 years, Kuya Mark, ang penalty doon sa mga main na mga nagkasala, itong mga accessories na ganito, ito yung mga dawit lang. Yung tinatawag. Ang tawag dito, promotion of human trafficking, 15 years imprisonment plus 500,000 pesos na fine. Bah, malaki. Ganun din. So, pag lahat ng involved doon sa circle, Kuya Mark, ng transaksyon sa human trafficking, pasok yun, kakasuhan yun. Kung hindi ka sa regular human trafficking, doon ka sa promotion of human trafficking. Naku po. Ano po bang ibig din sabihin, Kuya Mark, ng qualified human trafficking? Ito yung mabigat. Ang qualified human trafficking, non-bailable na ito. Number one, yung binenta mo or you traffic a person involved, yung biktima ng human trafficking is a child. Meaning below 18 years old, minor. So, binenta mo, pinadala mo sa ibang bansa, ginawa mo housemaid or ginawa mong prostitute, for example, that is already qualified human trafficking. Second, kunwari, inadapt mo yung bata, inadapt mo yung babae, pero ang purpose pala doon is i-engage mo yung babae na yun or bata na yan through prostitution, exploitation, forced labor, slavery, that is already qualified human trafficking. Or yung gumagawa ng mga human trafficking, yung mga sindikato or large scale. We say large scale, at least 3 or more na naging biktima ng human trafficking. For example, nag-recruit ka, 3 or more ang ni-recruit mo na mag-work abroad tapos wala kang lisensya, that is already considered qualified human trafficking. Naku po, mabigat pala to. Ano ba ang parusa, Kuya Mark, compared po doon sa the normal human trafficking? Ang qualified human trafficking, lifetime imprisonment plus 2 million fine. Ibig sabihin, non-bailable pag qualified human trafficking. Naku po. Usually ba, Kuya Mark, ano ba ang na napaparusahan, yung the normal human trafficking o ito pong qualified? Ano bang mas maraming cases sa Pilipinas? Yung qualified human trafficking, normally ang mga accused nito, yung mga recruitment agency. Recruitment agency kasi large scale, automatic large scale yan kasi nag-recruit sila ng more than 3 Filipinos na pumunta sa ibang bansa, na mag-work doon, tapos peki ang mga dokumento, hindi totoo ang edad. Kung hindi, sabi ang age doon is
16 years old lang pala, 17 years old, pero ang nilagay sa dokumento, 30 years old, 25 years old, para lang maka-work abroad as a domestic helper, that is already illegal recruitment. And pag more than 3, that is already qualified human trafficking. Tapos yung nabiktima is less than 18 years old, ibig sabihin bata pa, that's considered human trafficking. Qualified human trafficking. May iba naman dyan na kunwari, inadapt niya ang bata. Adoption pala, kunwari, adoption daw. Pero hindi pala, inadapt niya, pero ang totoo niyan, ibenta pala niya yung bata na yan. Ginawa niyang prostitute, ginawa niyang slave, ginawa niyang subject to sexual exploitation. That is considered qualified human trafficking. Mga kababayan, lalo pa yung mga nabiktima ng mga recruitment agencies na mga illegal, ito pong batas ang magpuprotekta po sa inyo, anti-human trafficking law. Lalo pa, Kuya Mark, di ba naalala mo yung kababayan natin si Julie Biranara? Oh, yes, di ba? yes. Naging involved din yung yung kanyang yung recruitment agency, na blacklist na ngayon. Blacklist. So, iba yon kasi I think walang lisensya yon, or kung may lisensya, walang protection sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kasi ang purpose ng mga agency, MJ, protection yan ng mga OFW natin. Kasi for example, yung Pilipino pumunta sa ibang bansa, inabuso siya doon. Sino ba ang managot? Kaya ba ng Pilipinas na pupunta doon sa ibang bansa para idemanda yung employer ng Pilipino? Hindi. Kailangan agency, kasi ang agency, ang technically is yun ang responsible sa mga violation na nangyayari sa ibang bansa. Lalo pat maraming mga kaso, Kuya Mark, ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa probinsya, yung talagang gipit, as na-recruit, mali pala ang recruitment agency na napuntahan, pag labas sa abroad, ginawa palang mule ng... aside doon, MJ, iba ang pangalan. Ang totoong pangalan niya is Maria. Pero doon sa ibang bansa, yung papel niya, hindi na siya si Maria, ibang pangalan na. Jenny na ang pangalan, for example. Di ba? Michelle na ang pangalan. Ganon. So, tapos iba na edad. Ang totoong edad niya, 16. Tapos naging 25 siya para makapasok as domestic helper. That's considered qualified human trafficking. Nako. Lalo pat kung hindi lang isa, marami ang napalabas ng bansa, Kuya Mark. Pero napapalabas ba yung ganyan, mga illegal na mga dokumento? May mga ganyan nakalusot. So, hopefully, hindi makalusot kasi may iba dyan, ang passport, iba ang pangalan. So that's why kailangan talaga na more scrutinize yung system natin sa paggawa ng passport. Kasi nga may mga Pilipina talaga nakalusot. May mga nakalusot na kahit 16 years old, 17 years old, nakapunta sa ibang bansa, tapos ibang pangalan. In fact, may isang kliyente, may isang tao na lumapit sa atin kasi naging biktima doon about sa paggamit ng ibang pangalan. Iba yung pangalan niya nung pumunta siya sa ibang bansa, pero ang totoong pangalan niya, iba din ang pangalan niya. Tapos yung edad niya, iba din yung edad niya. So, but ang nakalagay sa picture, ibang pangalan, pero yung mukha na picture, siya ang nakalagay sa picture. So, yun ang tinatawag na human trafficking.